Good evening, Children Life Christian Church. Let us read Psalm chapter 18, verses 2 to 3. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call to the Lord who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. Yes, Lord God, truly, O Lord, you are our rock, our redeemer, our refuge. Your mercy and grace brings us hope, O Lord. It's not just a simple hope, but a hope of confidence in your power, in your faithfulness. It is a hope of assurance that in your perfect time, you will do what you have planned, and you will do what you promised to do. O Lord, my rock and my redeemer, greatest treasure of my longing soul. My God, like you there is no other. True delight is found in you alone. Your grace, a well too deep to fathom. Your love exceeds the heavens' reach. Your truth, I found the perfect wisdom, my highest good, and my unending need.
all my days bring glory to your name. O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa gabing ito na kami ay dinakong mo sa ganitong gawain, na binigyan mo kami ng kalayaan na makapakinig at mag-aral po ng inyong mga salita. Salamat Panginoon dahil araw-araw niyo ipinaparanas sa amin ang inyong kabutihan, ang inyong pagkalinga at pagmamahal sa amin. Nawa Panginoon, ang gabing ito ay makakitaan niyo kami ng pagnanais na makinig ng taimtim at isa puso ang lahat na aming mapakinggan sa gabing ito, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na patuloy mong puspusin ang puso namin ng pagnanasang ikaw ang hanapin namin sa aming buhay. At patuloy nawa, Panginoon, na dalangin namin magpakilala ka para sa amin ng lubusan. Patuloy nawa, Panginoon, na ang buhay na ito na ipinahiram mo sa amin ay magamit namin para po sa iyong kapurihan. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. At salamat, Panginoon, dahil ipinahintulot mo sa amin ngayong gabi na kami ay makapag-aral po at makapakinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Binabalik mo namin sa inyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, the Lord is good. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Ang aking topic po ay bakit kaya pinahihintulutan ng Diyos na dumanas tayo ng mga pagsubok at kahirapan? Bilang isang tagasunod ni Kristo, ay hindi po tayo garantiya na hindi tayo makararanas ng mga pagsubok at kahirapan. Bakit kaya hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan? Kamatayan, pagkakasakit, kapinsalaan sa atin o sa ating mahal sa buhay, kakulangan sa pinansyal, pag-aalala, at pagkatakot. Kung talagang iniibig tayo ng Diyos, iisipin ng iba na mabuhay na lang ng maginhawa at komportable. Subalit hindi ganun eh. Hinahayaan niyang maranasan natin ito. Sabi sa 1 Peter 1:7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayunman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto na sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yeso Kristo. Alam niyo po, ako po, nung meron po akong mababaw na pagsubok lamang po. Ito po yung kakulungan sa pananalapi. Ito nag-speak sa akin noon na napakalaking pagpapala. Alam po nyo, maliliit pa po yung mga anak ko noon. Nag-aaral pa po sa eskwelahan, yung dalawang babae ko na si Angel tsaka si Doreen. Si AJ naman po noon ay maliit pa. Araw po ng pagsamba yon sa ating dakilang Diyos na mapagmahal. Subalit sa isipan ko po ay nababahala po ako at nag-aalala sa kung ano yung uulamin namin pagdating ng pagsisimba at kung ano po yung ipababaon ko sa kanila sa araw ng Lunes. Talaga pong walang-wala kami ng panahon na iyon. Maging yung sangkap po sa pagluluto, yung patis, bagoong, wala po kami noon. Kasi kung meron man po ako noon, makakagawa na po ako ng paraan para po sa pagluluto namin sa ulam kasi marami man pong gulay dito sa bahay. Subalit walang-wala po talaga. Kahit pera po sa bulsa, wala po talaga. At wala din po kaming kapitbahay ng mahihiraman. Sapagkat dito po sa amin, sadyang napakalalayo po yung kapitbahay. Pero sa ganung kalagayan po, nagsimba pa rin po kami kahit na walang-wala po kaming pera.
May service naman po kasi kami noon, yung tricycle namin. Kaya kahit walang pamasahe po, pwede pong makarating kami sa simbahan. Alam niyo po, naiiyak po ako talaga sa ganun kalagayan. Naranasan ko. Kasi po pagkatapos po ng service, alam niyo po yung pangangailangan namin na yun, na improvide lahat ng Diyos. Yun po yung pangulam po namin, yung financial po namin pangangailangan, na bagamat maliit lang po yung natanggap ko noon, pero natugunan po yung araw na yun. Yun po yun dahil sa basket of blessing. Kumbaga po yung araw po na yun, na ipadama po ng Diyos yung dahilang pag-ibig niya sa akin. Kumbaga nalampasan ko po yung pagsubok na walang-wala ako, kung paano pinakita ng Diyos na kung gaano siya kadakila sa lahat, basta't magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kaya sabi po, pinahihintulutan daw po ng Diyos yung pagsubok at kahirapan sa ating mananampalataya upang magawa niya yung mabuting layunin niya sa ating buhay. Ano nga ba yun? Ang tayo lumago at maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa Santiago 1:2, kaya dapat ngang magalak tayo sa ating pagharap sa pagsubok at sa kahirapan, sapagkat ang Diyos ay handang alalayan tayo at patnubayan sa anumang kalagayan natin sa buhay. At ang lahat ng iyon ay magagawa natin dahil sa lakas na kaloob na ni Kristo. Filipos 4:13. Gayunman, dapat tayong maging maingat na huwag gamitin dahilan ang mga pagsubok at kapibutian kung ang mga iyon ay bunga ng ating pagkakamali. Dahil ang consequence ay bunga ng ating kasalanan at maling desisyon sa buhay na ito. At ang pagsubok at kahirapan ay ginagamit ng Diyos upang hubugin tayo ayon sa kanyang naisin para sa ating ikabubuti, sapagkat lalong tumatatag ang pananampalataya matapos mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Kaya tayo magpakatatan sa pagdaan ng mga pagsubok sa kahirapan sa buhay. Mayroon tayong tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 15:57. Bagamat nasa spiritual tayo na labanan, walang kapangyarihan si Satanas laban sa ating mananampalataya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang banal na espiritu upang bigyan tayo ng lakas at ng pagkakataon na lumapit sa Diyos sa pananalangin sa lahat ng oras para sa anumang bagay. Sabi sa Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Salit pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Makakaya natin ang mga pagsubok sapagkat hindi niya hahayaan na hindi natin kayanin ang ibang antas ng pagsubok na ibibigay sa bawat isa sa atin. Ngunit may pangako ang Diyos na siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang malampasan natin ang mga iyon. Bakit tayo makakaasa na hindi tayo pababayaan at kundi palalakasin tayo na ng Diyos sa panahon ng pagsubok? Sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sabi sa Isaiah 45:23, ako'y tapat sa aking pangako at hindi nagbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at nangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Dumating man ang mga pagsubok sa ating buhay, lagi nating alalahaning tapat ang Diyos na nangako sa atin. Huwag nating pagsisihan na
mahirap ang pagiging Kristiyano. Kung tayo ay nagdaranas ng pagsubok at iba't ibang suliranin at kahirapan sa buhay, huwag mag-isip na pinababayaan tayo ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong mainip kung bakit hanggang ngayon hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin or ang ating hinihiling. Huwag nating isipin na wala namang Diyos. Lalo kasi tayong mapapasama at mapapahamak kapag hindi tayo nagtiwala at sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Magtiwala tayo at patutunayan natin ito sa paraang mamalagi tayo sa kasiglahan ng ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Maging tapat tayo sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Ano ang hinihintay ba ng Diyos na dapat natin gawin bilang isang Kristiyano na dumaranas ng pagsubok? Iba't ibang suliranin at kahirapan sa buhay. Hinihintay niya tayo lamang na magpakumbaba, magtiwala at manalangin sa Kanya. Nahilingin na pagkalooban niya tayo ng lakas at kakayahan na harapin ang lahat ng pagsubok. Amen po ba? Salamat. So wonderful, unfolding like the dawn, the wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary climb. We go, where else can we go? You have the words of life, the words of life. Write your holy truth of God alone in heart. Us to shine against the dawn. Oh, darkness comes the light.
your glory now, through all your words of life, through words of life, through all your words of life, through words of life.
Tayo pong lahat ay manalangin. O Ama naming dakila, lubos po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pangalan. Salamat sa patuloy mong pagsama sa amin, sa iyong church, ang Truth and Life Christian Church, na bagamat kami hiwa-hiwalay ngayon, ay idinadako mo ang aming mga puso at ang aming mga spirito upang sama-sama kaming magpuri at sumamba sa iyong pangalan sa araw na ito. Salamat po sa lahat po ng mga espiritual na katotohanan ng patuloy mong idinadako at ibinibigay sa iyong iglesia. Salamat sa lahat po ng pagtuturo at sa pribilehiyong kami ay makatayo at makapagbahagi ng mga katotohanan ng aming natutunan. Ama, patuloy niyo po kaming samahan bilang iyong iglesia. Gabayan niyo po kami sa lahat po ng dapat namin gawin, lalo Panginoon ang mga nasa leadership. Tinataas namin sa iyo ang church, Panginoon, at ang lahat po ng mga pangangailangan nito. Panginoon, sa iyo po kami umaasa ng lahat ng provision, sa lahat po ng mga gagamitin, Panginoon, para po sa renovation ng iyo pong church building. Nawa po makita po po sa buong iglesia na kami po ay matamang nagpapasalamat at marugtog na nagpupuri, Panginoon, sapagkat pinapakita mo sa amin ang mga bagay na hindi namin akalaing pwedeng mangyari po sa aming church. Subalit sa iyo, Panginoon, wala pong imposible. Patuloy ka pong nagpapakilala sa amin na ikaw ang Diyos na may kakayahang bumago ng aming mga buhay, bumago ng mga bagay sa aming paligid. Ikaw ang aming matapat na Diyos na may kakayahang gawin ang kanyang mga pangako. Kaya po kami patuloy na nagpapasalamat at patuloy na nananangan sa iyo pong mga pangako sa amin. Marami pong salamat, aming dakilang Diyos. Patuloy po na ikaw ang manguna sa iyo pong iglesia. Marami pong salamat, aming dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at tinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.